Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. 6 na barkong pandigma ng Pilipinas kasama ang allies nagpatrolya sa West Philippine Sea, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea. Nagsagawa ng joint maritime drills ang Armed at Defense Forces ng Pilipinas, Amerika, Australia, Japan at New Zealand, sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ngayong araw ng Sabado, ika-28 ng Setyembre. Kinumpirma ito ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. sa isang statement. Aniya, nagpapakita ang pinagsamang puwersa ng nasabing mga bansa ng kolektibong commitment para palakasin pa ang regional at international cooperation bilang suporta sa malaya at bukas na Indo-Pacific. Sinabi din ng AFP Chief, na nag-operate ng magkakasama ang naval at air force units ng mga kalahok na bansa para sa pagpapahusay pa ng kooperasyon at interoperability sa pagitan ng kani-kanilang hukbong sandatahan. Isinagawa din aniya ang aktibidad ng alinsunod sa international law at ng may pagsasaalang-alang sa kaligtasan sa paglalayag at karapatan at interes ng ibang mga estado. Ayon pa sa AFP, ang naturang joint sale ay nagpapakita ng commitments ng mga bansa sa pagpapairal sa kalayaan sa paglalayag at pagpapalipad ng mga sasakyang panghimpapawid, lehitimong paggamit sa dagat at international space, gayon din paggalang sa maritime rights sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea. Hindi naman binanggit ng AFP Chief ang mga kalahok na assets ng bansa, subalit ayon sa Australian Defence Ministry, kasama sa pagsasanay ang kanilang His Majesty's Australian Ship Sydney at Royal Australian Air Force P-8A Poseidon Maritime Patrol Aircraft, ang naturang pagsasanay ay ang ika-4 na Multilateral Maritime Cooperative Activity ngayong taon. Ang unang pagsasanay ay isinagawa noong Abril sa EEZ din ng Pilipinas kasama ang US, Japan at Australia. Sinundan ito noong Hunyo at Agosto. Umaasa naman ang Armed Forces of the Philippines na mas marami pang bansa ang makibahagi sa Multilateral Maritime Cooperative Activity sa West Philippine Sea, ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. The first time that New Zealand is joining us, this is the 4th multilateral maritime cooperative activity that we've conducted, and this is the combined armed and defense forces of Australia, Japan, New Zealand for the first time, the Philippines, and of course the United States. So we're just demonstrating this collective commitment in strengthening our regional and international cooperation in support of a free and open Indo-Pacific. So we will be conducting, we are actually conducting it now, the multilateral maritime cooperative activity, and this is within the Philippines Exclusive Economic Zone. Okay, can you tell us until when will this activity happen? So as of now, we cannot divulge the operational details of this activity, but our naval and air forces units and of the participating nations will operate together, and we will be conducting different kinds of drills. Until such time that this is finished, we will be giving you further details. Mm-hmm. From those who are attending, these are planned in previous months, when it will be conducted, and it is open to like-minded nations who wish to join. Mm-hmm. These are series of different multilateral maritime cooperative activities, and each time there can be different different countries who are joining. So in this case, it's us, 5 countries who signified intentions to do this on this 4th maritime multilateral cooperative activity, and we're hoping that in our next activities like this, there will be more like-minded nations who will be joining us. Mm-hmm. How can this activity aid our forces in terms of the continuing dispute in Philippine waters?
In our case, we are fortifying our defenses in terms of looking at our interoperability with our alliances. No, this activity is actually conducted in a manner that is consistent with international laws and with due regard to the safety of navigation and the rights and interests of other states. So this will also strengthen our cooperation with these like-minded nations who are joining, and of course, it will upgrade the skill sets of those who are involved. Sa isang malinaw na mensahe para sa China, binigyang diin ni US President Joe Biden sa UN General Assembly noong Martes, na patuloy na palalakasin ng Amerika ang network ng mga alyansa at partnership nito sa buong Indo-Pacific. Sinabi ni Biden na ang mga pagsisikap na ito ay naglalayo na responsableng pamahalaan ang kompetisyon sa China nang hindi lumilihis sa salungatan. Pinagtibay niya na patuloy na palalakasin ng US ang mga alyansa sa Indo-Pacific, na idiniin na ang mga partnership na ito ay hindi naglalayon sa anumang partikular na bansa ngunit mahalaga para sa isang malaya, bukas, at mapayapang rehiyon. Ang tinutukoy dito ni US President Biden ay ang mga nangyayaring incursion sa West Philippine Sea, kabilang na rin ang mga mapanghamon na aksyon ng China laban sa Taiwan. Conviction, the United States is unabashed, pushing back against unfair economic competition, against military coercion of other nations in the South China Sea, and maintaining peace and stability across the Taiwan Straits, and protecting our most advanced technologies so they cannot be used against us or any of our partners. At the same time, we're going to continue to strengthen our network of alliances and partnerships across the Indo-Pacific. These partnerships are not against any nation. They're building blocks for a free, open, secure, and peaceful Indo-Pacific. Bago tuluyang akusahan ng China ang Pilipinas at ang kaalyado nito na Estados Unidos, ng pagbabanta sa seguridad ng mga regional countries, ay dapat nitong tingnang mabuti ang sarili nitong mga aksyon at lisanin ang West Philippine Sea, sinabi ng Defense Chief ng Pilipinas noong Martes. Ang kanyang pahayag ay dumating matapos i-claim ng China na ang pinalawig na pananatili ng Typhoon o Mid-Range Capability Missile System ng US sa Pilipinas, ay isang hakbang upang ibalik ang wheel of history, na ibig sabihin ay maaaring sumiklab ulit ang digmaan. Ang MRC ay unang lumapag sa Pilipinas noong Abril bilang bahagi ng bilateral Army-to-Army exercise. Ang parehong missile system ay bahagi rin ng Balikatan, ang pinakamalaking joint exercise activity sa pagitan ng dalawang magkaalyadong bansa. Nauna nang sinabi ng mga opisyal ng militar at depensa na ang pinalawig na pananatili ng missile system ay para bigyang daan ang pagsasanay ng mga tropang Pilipino, sakaling makuha ng Pilipinas ang parehong missile system sa hinaharap. Sinabi rin ng mga opisyal ng militar na aalis ito sa Pilipinas pagsapit ng September 2024, subalit nagbago ang mga plano mula noon. Si DND Chief Teodoro ay tumanggi na kumpirmahin o tanggihan na ang Pilipinas ay nagbabalak na makakuha ng parehong missile system. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.